Pansin naman nito ang biglaang pagbabago ng kanyang Dao dahil sa bilis ng pagdaloy nito sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat, ito ay dahil muli siyang napunta sa loob ng isang dimensyon. Naagaw naman ang kanyang atensyon dahil sa nakikita niyang kakaibang nilalang, kung saan natanong niya kung ang tunay ba na espiritu ng kanyang Dao Meridian ay isang earthworm. Ang earthworm ay gumapang sa kanyang harapan at pansin nito na mayroon nitong nagliliwanag na kulay dilaw at hugis bilog na bagay sa kanyang tiyan. Nang makalapit sa kanya ang nilalang ay kaagad naman nitong iniluwa ang mga bagay sa harapan ni Jiang Wang kaya naunawaan niya na ang kanyang Dao Meridian ay ang nagpasigla sa kanyang Dao Fundamentals habang siya ay nakikipaglaban. Nang bigla na lang siyang nakabalik sa realidad dahil sa malakas na pagsigaw ng kanyang pangalan para siya ay tawagin. Ito ay ang dean ng kanilang institusyon na si Dong A, na siyang nag-utos sa kanya na sumunod sa Jinshi at nagsabi sa ibang mga kalalakihan ay kinakailangan ng umalis. Kaya habang nagtitipon ang kanyang mga sinumpaang kapatid sa bangkay ni Pengju sa itaas ng entablado, kaagad na ibinalik ng ating bida ang espada nito sa kanyang likuran at pinasang-ayunan ang utos ng matandang lalaki. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta tayo sa isang gusali, sa loob nito ay makikita natin si Jiang Wang na nakayuko sa harap ng nakaupong dean na nagsasaad sa kanya kung tunay ba na bago ng kanilang duelo ay hindi siya makakapagbigay ng matibay na ebidensya na pwedeng isapubliko. Na pinasang-ayunan naman ng ating bida dahil base sa pagkakakilala niya kay Pengju, natural nitong isisiwalat sa lahat ang hindi maitatangging ebidensya bago siya mamatay. Pinagsabihan naman siya ng matandang lalaki na dapat siya ay naghintay at binigyan ang korte ng Dao ng panahon para magdesisyon dito kaya hindi ba nito naisip na siya ay pabigla-bigla sa paggawa ng ganitong bagay. Pinabulaanan naman ito ni Jiang Wang sa pagsasabi na ito ay kanyang naiintindihan. Subalit pagkatapos ng 2 araw ay magsisimula na ang pagpili ng estudyante sa inner courtyard, at dahil nagawa ni Pengju na maipalabas ang kanyang Dao Meridian ay paniguradong mapipili siya bilang disipulo ng dean at sa pagkakaroon nito ng estado ay hindi niya na ito mapapatay kaya kailangan niyang magmadali. Naunawaan ng dean ang kanyang sinabi, gayunpaman kanyang ipinagpaliwanag ng buong detalye ang ating bida kung saan ito nakuha ang kanyang Meridian opening pill kung ninakaw ni Pengju ang sa kanya. Ipinaliwanag ni Jiang Wang na ito ay nangyari sa templo ng Huan Shen, kung saan dahil sa matinding digmaan na naganap ay nakuha niya ang Meridian opening pill sa bangkay ni Zhu Guangli. Dagdag pa nito na bilang patunay sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan at nagsasabi siya ng katotohanan, ang mga puntod doon na kanyang ginawa ay ang magiging ebidensya. Naisip niya naman na imposible sa dean na hindi niya mapansin ang ganoon kalaking digmaan malapit sa lungsod ng Maplewood, kaya marahil ang departamento ng kanilang lungsod na nag-iimbestiga dito ay nakabalik na pagkatapos nila itong masuri. Sa makatuwid ay hindi niya kinakailangang itago ang detalye ng mga naganap doon maliban na lang sa Taishu Illusory Realm na kanyang nakuha sa huli. Sa tindi ng galit sa kanyang mga narinig ay napapiga ang dean sa kanyang inuupuan kaya ito ay kaagad na nasira. Kasunod nito ay ang paglabas ng mga malalaking ugat dito habang sinasabi niya na ang digmaan ay walang pakundangan na ginawa sa teritoryo ng nasyon ng Zhuang na wala man lang kahit anong pag-aalinlangan kaya ito ay isang malaking kahihiyan. Sa tindi ng ipinapalabas na emosyon ng matandang lalaki sa tindi ng kanyang galit ay wala namang may nagawa si Jiang Wang kundi ang patuloy lang na mapayuko ng kanyang ulo. Maya't maya pa ay sinabihan siya ng dean na ito ay maayos na dahil nalinaw na ang patungkol sa pinagmulan ng kanyang Meridian opening pill. Dagdag pa nito kay Jiang Wang na simula ngayon ay pwede na nitong tawagin ang kanyang sarili na isang disipulo sa harap ng institusyon kaya pwede na siyang umalis. Agad namang yumuko ang ating bida at nagbigay ng pagrespeto bilang pasasalamat sa matandang lalaki. Maya't maya pa noong siya ay makalabas sa gusali ay mapapansin natin ang nagmamadaling pagdating ni Rucheng at pagtawag sa ating bida. Hindi inaasahan ang kanyang pagpunta dito. Natanong ni Jiang Wang kung bakit siya nandito at kung nasaan naman ang kanilang panganay at ang ikalawang kapatid. Ito'y sinagot ni Rucheng na sinabi ng kanilang panganay na si Linghi na ibabalik niya ang bangkay ni Pengju sa pamilya ng Fang at ang ikalawa nilang kapatid ay bigla namang nawala. Kaya nalulungkot ng ating bida na isinaad na marahil ang ikalawa nilang kapatid na si Yehu ay umiinom kung saan, at kahit na wala siyang ginawang mali ay naiintindihan nito ang kanyang nararamdaman. Tinulak naman siya ni Rucheng para dalhin sa kung saang lugar habang nagsasabi na huwag siyang mag-alala dahil ang mga nakakasuklam na mga tao na pumapatay ng kanilang kapatid ay karapat-dapat na mamatay, kaya ang kanyang ginawa ay maiintindihan din ng mga ito di kalaunan.
Dagdag pa nito na si Jiang Wang ay grabe ang ipinapakitang sipag nitong mga nakaraang araw kaya siya ay kanyang iniimbitahan sa Three Fragrances Pavilion para magpahinga habang umiinom ng flower wine. Subalit nalulungkot lang siyang sinagot ng ating bida na siya ay napapagod ngayon kaya gusto niya lang na makabalik sa kanilang dormitoryo para magpahinga, na pinasang-ayunan naman ni Rucheng. Kasunod nito ay ang kanyang pagbukas sa kanyang pamaypay, kung saan parang naiinis nitong nasabi na kung ganoon ay magpapakita siya ng mag-isa kay Miaoyo, na natutuwa lang na sinagot ng ating bida na siya ay magpatuloy at kanyang pinapahalagahan ang mabuti nitong intensyon. Makalipas ng ilang minuto ay mapapansin naman natin ang pagkahulog ng dahon ng maple sa isang paa. Ito ay pagmamay-ari ni Jiang Wang na nakatayo sa harap ng pinto ng kanilang dormitoryo na nagdadalawang isip na pumasok dahil sa mga pangyayari, kung saan ang lahat ay nagbago sa isang iglap lamang. Maya't-maya pa ay pilit naman itong itinulak ang pinto para ito'y buksan, at siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan nang makita ang loob ng kanilang silid. Ito ay dahil sariwa pa sa isipan nito ang mga alaala noong silang sinumpaang magkakapatid ay nagkakagulo at nagkukulitan dito. Kung saan pinagsasabihan ng panganay nilang kapatid na si Linghi na magdahan-dahan lang si Yeho at huwag saktan si Rucheng. Habang si Rucheng ay pinagsasabihan naman nitong si Yeho na siya ay kanyang pakawalan dahil sa sobrang baho nito at ang pawis nito ay pinapatay siya, na natutuwa lang na sinagot ni Yeho na siya ay hindi lang nakaligo ng 3 araw kaya kumilos ito na parang isang tunay na lalaki. Habang sa tabi naman ay si Pengju na natutuwa lang na pinagmamasdan ang kanilang pagkukulitan habang nililinis ang kanyang espada. At dahil sa mga alaalang hindi na maibabalik kailanman, wala nang may nagawa ang ating bida kundi ang maiyak na lamang sa lungkot. Bigla namang lumipat ang eksena habang makikita natin ang batang anyo ni Jiang Wang sa loob ng dimensyon na namamangha ng husto dahil sa nakikita nitong isang immortal. Mapapansin naman natin ang kanyang tinutukoy na nakatayo sa lumilipad na espada na isang nagliliwanag na misteryosong matandang lalaki, nagsasaad na maganda ang tunay na pagkatao nitong batang lalaki kaya kanyang natanong kung gusto niya bang sumama sa kanya para mag-cultivate. Subalit bigla na lang itinulak itong ating bida ng isang nagliliwanag na bata na kapareho ng kanyang anyo, nagsasabi na siya ay ang sasama sa immortal. Ang ating bida ay nagsabi naman sa matandang immortal na sila ay mabuting magkaibigan kaya pwede silang mag-cultivate ng magkasama. Ngunit hindi ito pinayagan ng matandang lalaki dahil siya ay tumatanggap lamang ng isang disipulo. At dahil sa kanyang sinabi ay walang pag-aalinlangan na itinulak ng nagliliwanag na batang lalaki ang ating bida sa isang malalim at madilim na bangin, kung saan makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagkahulog nito sa tubig na siyang naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Gayunpaman habang siya ay mas lalong lumulubog sa tubig ay ang kanyang pagbabago ng anyo sa kanyang kasalukuyang itsura. Nagsaad naman itong matandang lalaki na hindi kasing buti ang kalikasan nito tulad ng sa kanya, sapagkat ang puso nito ay mas malupit kesa sa kanya, at kanyang palaging tandaan na ang daan sa landas sa cultivation ay isang digmaan. Nang bigla na lang nagising ang ating bida at napasigaw ng napakalakas dahil dito. Kasunod nito ay ang paghawak niya sa kanyang ulo habang hinihingal ng husto dahil muli namang bumabalik itong panaginip. Dahil hindi niya magawang makatulog ay napagpasyahan niyang lumabas muna. Nang siya ay makalabas sa pintuan ng kanilang dormitoryo ay napansin niya naman na hindi pa rin nakakabalik ang kanilang panganay at ikalawang kapatid. Kaya nang mayroon siyang nakitang isang lalaki sa labas ay natanong niya ito kung nakita niya ba ang kanilang kapatid na si Linghi. Sinagot siya nitong lalaki na ito ay hindi niya nakita, subalit mayroong napapansing kakaiba ang ating bida sa kanyang kinikilos. Ito ay dahil walang tigil nitong iniikot ang kanyang ulo at paulit-ulit na sinasabi na hindi niya ito nakita. Na siya namang bigla na lang nabali, kaya makikita natin ang pagkaputol ng kanyang ulo at pagtilapon nito kasabay ng pagtalbog nito ng ilang beses sa lupa, na siyang ikinagulat naman ni Jiang Wang. Habang nagpapatuloy sa paggulong sa lupa ang ulo nito ay pansin naman niya na ang katawan nito ay patuloy pang gumagalaw. Nabigla na lang siyang walang pag-aalinlangan na sinugod kaya sa kanyang pag-aalala sa biglaang paglapit ng mga halimaw ay napagdesisyonan niyang tumakbo para tumakas. At habang sumusugod itong kakaibang ulo papalapit sa kanya ay sinubukan niyang bumalik sa kanilang silid, ngunit hindi niya ito nagawa dahil kanyang napansin na mayroong barrier na gawa sa hangin ang pumapalibot sa paligid. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon kaya kaagad siyang napalingon, ito ay dahil sa muling sabay na pagsugod nitong kakaibang ulo sa kanya at ng katawan nito. Kaya walang pag-aalinlangan na ginamit ni Jiang Wang ang kanyang dao at humarap sa sumusugod na kalaban.
Kung saan nang ito ay makalapit sa kanya ay napakalakas niya itong sinipa gamit ng kanyang teknik na tinatawag na Kuju shoot, na siyang kaagad niya namang natamaan kaya ito'y bumalik at kaagad rin na tumama pabalik sa katawan nito. Dahil sa kanyang ginawang pag-atake ay nabahala ng husto itong ating bida dahil nagawang masugatan ang kanyang paa. At habang siya ay nakaupo sa sahig dahil nahihirapan siya sa pagtayo dahil sa kanyang natamong sugat, may tuwang nasabi nitong halimaw habang hawak ang kanyang ulo at nagpapalabas ng mukha sa kanyang dibdib, na si Jiang Wang ay tunay na mayroong malakas na paa at natanong sa kanya kung kailan lang ang mga disipulo ng outer courtyard na nagawang mabuksan ang kanilang mga meridian. Dagdag pa nito habang ibinabalik ang ulo nito sa kanyang leeg na tunay ngang napakasarap ng isang cultivator na nagawa ng mabuksan ang kanilang mga meridian. Habang pinagmamasdan nitong kakaibang nilalang ay naisip ng ating bida na ang halimaw na ito ay nagagawang makontrol ang mga bangkay, at kasabay nito ang kanyang lakas din ay hindi ordinaryo kaya hindi siya makakalaban sa kanya. Nauunawaan na siya ay matatalo lamang ay nagmamadaling tumakbo si Jiang Wang para maghanap ng paraan para maipaalam ang pangyayaring ito sa kanyang mga kapatid na nasa inner courtyard sa mas lalong madaling panahon dahil kung ito ay magpapatuloy ay maraming tao ang mamamatay sa outer courtyard. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay bigla na lang siyang natigil dahil sa pagbangga niya sa isang barrier na ginawa ng kanyang kalaban sa paligid. Hindi niya naman lubos maisip na ang buong lugar ng dormitoryo ay naisara ng kalaban gamit ng kanyang Taoist magic, at nag-aalala niyang naisip kung papaano niya itong kakalabanin dahil mayroon na lang siyang iisang natitirang esensya ng Dao. Gayunpaman makalipas ng ilang sandali ay makikita natin na nagawa niyang makalabas dahil sa pagkasira nito sa barrier, kung saan ang siya ay makalapag sa lupa ay ang paggawa nito sa kanyang katawan bilang isang bola para hindi siya mapuruhan. Nang siya ay mahinto ay nagawang maagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang boses na nagsasabi na hindi masama ang kanyang ginawa. Ito ay nanggagaling sa third-year student na galing sa inner courtyard na si Li Jianxi, na ngayon ay nakatayo sa isang plataporma, nagsasabi na tunay ngang alam nitong gamitin ang kapangyarihan ng esensya ng Dao para masira ang barrier. Dagdag pa nito na iwan niya na lang ito sa kanya at pumunta sa ospital para ipagamot ang kanyang sugat. Subalit isinaad ng katabi nito na din ng kanilang institusyon na hindi na ito kailangan dahil siya na ang personal na bahala dito. Habang namimilipit sa sakit sa sugat na nasa kanyang paa ay sinabihan ng ating bida ang din na ang umaataking demonyo ay mahusay sa pagkontrol ng mga bangkay, at isa sa mga disipulo ng outer courtyard ay kanyang napatay. Subalit habang itinuturo ng matandang lalaki ang kanyang daliri ay sinabihan lang siya nito na ito ay kanyang alam. Kasunod nito ay ang kanyang paggamit ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na Poison Sting Swallow, na siyang kaagad na napunta sa sugat ng ating bida. Habang iniinda ang nangyayari sa kanyang paa ay bigla na lang mayroong sumulpot na parang isang halaman palabas dito, kasunod nito ay ang paglabas ng naguhugis bilog na halaman at pagsara ng kanyang sugat. Na hindi naman mapaniwalaan ni Jiang Wang dahil ang laso ng bangkay na nasa kanyang paa ay naubos ng buo sa kanyang katawan. Nang bigla na lang nilang napansin ang pagtalo ng isang anino sa mga kisame ng gusali kaya habang ito ay kanilang pinagmamasdan, isinaad ng din na gamit ng kakaiba nitong pamamaraan at pagpatay sa kanilang mga tao ay inaakala ba nito na pwede na lang itong tumakas ng ganoon na lamang. Kaya kanyang naiinis na sinabi na mukhang hindi siya nito sineseryoso, kung saan pagkatapos ay walang pag-aalinlangan nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na Jade Cage sa pamamagitan ng paghampas nito ng kanyang dalawang kamay ng napakalakas sa lupa na siyang naging dahilan ng kaagad na paglabas ng mga malalaking ugat. Ang mga ugat ay mabilis namang tumubo at napunta sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban sa itaas ng himpapawid. Hindi makapaniwala na nagawa nitong maagaw ang atensyon ng dinang institusyon, nasabi ng isang ulo sa katawan na nagkamali siya ng pagkalkula kaya natanong naman ng isang ulo na ano ang kanilang gagawin ngayon. Nag-utos itong ulo sa katawan na sila ay maghiwalay, na kaagad namang sinunod ng isa kaya makikita natin ang pagpatuloy nitong isang ulo sa ibang direksyon. Mayat-maya pa ay pansin nito na nagawang mahuli ang katawan ng kanyang kasama kaya naisip niya na dahil gumagalaw ang matandang lalaki, wala silang pagkakataon na manalo kaya ang tanging paraan na lamang na kanyang magagawa ay tumakas. Nang bigla na lang napulupot ng buo itong katawan ng demonyo at kasunod nito ay ang paglabas ng mga matitinik na bagay na siyang kaagad na pumiga sa kanya loob. Habang sa putol na ulo naman ay makikita natin ang nagmamadali nitong pagpapatuloy sa pagtalon sa kisame para mabilis na makaalis sa lugar,
At habang siya ay malapit ng makatakas ay naisip niya na nagawa nilang makuha ang impormasyon at ang ating bida ay isang ordinaryong estudyante lamang na nagawang mabuksan ang kanyang meridian kaya kinakailangan na lang nito na makabalik at iulat ito sa Saintes. Nang bigla na lang siyang nahinto dahil sa biglang pagsapak sa kanya ng isang kamao na gawa sa ugat, ito ay nanggaling sa isang pasukan na bigla na lang natubuan ng mga kamay na kaagad siyang inatake. Dahil sa malakas nitong pag-atake ay mapapansin natin ang pagtilapo ng mga ngipin ng ulo at pagsuka nito ng dugo habang napapaisip na inaakala niya na siya ay ligtas na dahil siya ay nakalayo. Nang bigla na lang mayroong sumulpot na bagay sa kisame, at ito ay isang malahalimaw na malaking bulaklak na kaagad siyang sinalo gamit ng bibig nito na kanyang labis na ikinabahala. Kasunod nito ay ang pag-angat ng Dean sa kanyang kinaroroonan gamit ng kanyang ugat papalapit sa demonyo habang nagsasabi sa isang hamak lang na alagad na ang lakas ng loob nitong pumunta sa kanyang teritoryo at gawin ang kanyang gusto. Nang siya ay makalapit sa harapan ng nilalang ay inutusan niya ito na sabihin kung sino ang nagpadala sa kanya dito, subalit natutuwa lang na isinaad ng demonyo na huwag siya nitong patayin at paulit-ulit din na nag-utos sa matanda na lumapit sa kanya. Nang bigla na lang lumobo ang kanyang mukha na para bang siya ay sasabog habang nagsasabi na kung sila ay mapupunta sa daigdig ng mga patay ay sasabihin niya sa Dean kung sino ang nagpadala sa kanya. Gayunpaman hindi ito alintana ng matandang lalaki at sumenyas lang gamit ng kanyang daliri, na siyang naging dahilan ng biglang pagkain ng malaking bulaklak sa demonyo. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman itong sumabog pero ito ay napigil ng bulaklak. At dahil kamuntikan ng masugatan ang batang henyo ng nasyon ng Zhuang ay napagdesisyonan ng Dean na pumunta sa tagapagmuno ng lungsod para manghingi ng sagot kaya inutusan nito si Jianxi na linisin at tapusin ang mga lahat na nagaganap sa kanilang lugar. Kaya kaagad namang napayuko itong lalaki at sinunod ang utos ng matandang lalaki. Habang natitigilan ng ating bida sa kanyang nakitang lakas ng isang 5th grade ay napaisip siya kung ito ba ay kanyang makakamit sa hinaharap, nang bigla na lang mayroong kamay ang lumitaw sa kanyang likuran. Nagulat naman siya dahil dito pero ito ay kamay lamang ni Rucheng dahil sa kanyang pagbabalik. Hindi inaasahan ang pagdating ng kanilang ikalimang sinumpaang kapatid, natanong niya kung bakit siya nandito. Naiiyak naman siyang sinagot ni Rucheng na dahil buong araw siyang nakaupo sa Three Fragrance Pavilion pero hindi niya man lang nakita si Miaoyu. Dagdag pa nito habang naiiyak sa ating bida na malinaw naman na siya ay lumaking gwapo at mayroon ding pera kaya bakit ito nangyayari sa kanya. Subalit pinagsabihan lang siya ng ating bida na ito'y itigil at natanong sa kanya kung nasaan ang kanilang panganay at ikalawang kapatid. Maya't maya pa ay makikita natin ang paghila ni Rucheng kay Jiang Wang habang dumadaan sa mga kalalakihan na nagkakagulo sa labas dahil sa pangyayari patungkol sa halimaw. Makalipas ng ilang sandali habang sila ay naglalakad sa isang tulay ay nasabi ni Rucheng na kanyang narinig na ang pamilya ng Fang ay tumanggi na kunin ang katawan ni Pengzhou. At dahil hindi makakaya ng kanilang panganay na itapon ito sa libingan ng masa, ang tanging lugar lang na kanilang nalalaman para ito'y dalhin ay ang sa Green Willow Riverbank. Kung saan nang ito ay kanilang marating, gaya ng kanilang inaasahan ay bumungad sa kanilang harapan si Linghe at si Yeho na nakaharap sa puntod na kanilang ginawa para kay Pengzhou. Kaagad naman ang dalawa na napansin itong kanilang mga kapatid kaya sila ay napalingon. Habang papalapit si Rucheng ay isinaad niya na ang tanging bagay na hindi magbabago ay ang pag-ikot ng mundo, at noong silang magkakapatid ay unang nagkita, palagi silang nag-iensayo ng espada sa lugar na ito kaya hindi nila lubos maisip na ito ay magiging ganito ngayon. Ito ay dahil ang lugar na ito ay magiging puntod ng kanilang ikaapat na kapatid na si Pengzhou. Isinaad ni Linghe na si Pengzhou ay parati siyang tinutulungan pag mayroon siyang problema kaya hindi niya makakayang hayaan na lang itong mabulok sa kagubatan. Kaya natanong niya ang ating bida kung siya ba ay sisisihin nito, na kanya lang na sinagot ng syempre hindi. Habang patuloy na nasusunog ang bagay at nahuhulog ang mga piraso nito sa paligid, isinaad ni Jiang Wang na sila ay hindi na bata kaya hindi niya pakikialaman ang malalim nitong damdamin para sa kanya, at hindi rin ito mababago ang kanyang desisyon na tuldukan ang ugnayan nilang dalawa. Na may nalulungkot lang na mukhang sinagot ni Linghe na ito ay ang katotohanan. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan ang kanyang mga kapatid na gaya ng sinabi ni Rucheng, palaging mayroong maraming pagbabago sa hinaharap at ang pagbabagong ito ay ikinakatakot ng mga tao. Lumipat naman tayo papunta kay Rucheng kung saan lumapit siya kay Yeho at pinagmasdan ito ng mabuti. Kasunod nito ay ang kanyang pagtawa sa kanya dahil pansin niya na ito ay umiiyak na parang isang bata, na sinagot lang ng may pangaasar ni Yeho na siya ay isang mabahong bata.
Kasunod nito ay ang pagsipa niya kay Rucheng kaya wala na itong may nagawa kundi ang manghingi ito ng tulong sa kanyang mga kapatid. Lumipat naman tayo papunta kay Linghi habang lumulusob ito sa tubig, kanyang isinaad na hayaan lang nila itong magbago. Ito ay dahil hanggat mananatili silang totoo sa kanilang damdamin, makakaya nilang harapin ang hinaharap ng mahinahon kahit na anuman ang kapalaran na taglay nito, at natanong si Jiang Wang kung hindi ba siya sumasang-ayon dito. Subalit nasambit niya lang na ito ay hindi natitinag na dalisay na puso. Kasunod nito ay ang kanyang paghakbang malapit sa tubig, kung saan habang ito ay kanyang pinagmamasdan ay bumalik muli sa kanyang alaala noong oras na silang magkakapatid ay masayang nakikipaglaro sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang gabi ay pumunta naman tayo sa sirang gusali na ipinakita sa simula ng ating istorya. Sa loob nito habang napupuno ng sapot ng mga gagamba ay mayroon tayong makikitang kamay ng isang babae, kung saan ito ngayon ay matyagang naghihintay habang nakaupo sa isang lamesa. Makalipas ng ilang sandali ay mayroong sumulpot na isang anino sa pasukan na mayroong sinasabi, ito ay isang kalansay na tinatakpan ang kanyang ilong ng panyo dahil sa alikabok, nagtatanong kung bakit nila pinili ang lugar na ito para mag-usap. Ang kalansay na ito na mayroong suot na itim na manto ay galing sa Whitebone daw na si Whitebone Ebony na napapaubo dahil sa maruming paligid. Siya ay sinagot naman nitong babae na parang nang-aakit na ano ang pinagsasabi nitong madumi. Ito ay dahil ang nasyon ng Zhuang ay sinuri na ang loob at labas nito ng hindi bababa sa 10 beses kaya nakakasigurado siya na wala ng ibang lugar na mas malapit ang malinis pa dito. Ang babaeng ito ay tinutukoy kanina ng demonyong ulo at siya ay galing din sa Whitebone daw na tinaguri ang Whitebone Saintess. Nagsasabi na ang sikat sa buong mundo na si Zhu Guangli ay namatay dito at nararamdaman pa din ito ang napakahusay niyang aura.